Hindi sana ako magbablog ngayong buong 2 linggo dahil may schedule ng exams ang mga anak ko. Nag-start na kami 2 days ago ng pagre-review pero hindi sapat para sa akin yun. Kaso, may nag-pop up sa comment section ko. Ngayon ko lang siya nakita pero pinost niya yun 3 days ago. Ganito ang sabi niya. Paano mapapaibig ang mga Arabo? Ito yung title ng isa sa mga vlogs ko. Diyos ko day, kayo na lang buang din eh. Tinuruan mo pa ang kababayan mo na kumuha ng bato para ipukpok sa kanilang ulo. Huwag ka nang manghanap ng damay girl. Ikaw na lang, Diyos ko, patawarin. Hindi ko to nakita kaagad. Dahil kung nakita ko to kaagad, nag-reply ako kaagad. Kaso, busy nga ako, kaya hindi ako nagpupunta kung saan saang apps. This morning, nakita ko siya, kaya I decided gumawa ng vlog para sa kanya. Kung ikaw, may bad experience, frustrated ka, malungkot ang buhay mo, hindi naging successful ang relationship mo sa isang Arabo, huwag mong lahatin. Hindi porket nakahanap ka ng isang Arabo na hindi mabuti sa'yo, hindi ka seneryoso, pinaglaruan ka. Ibig sabihin, lahat na sila paglalaruan yung ibang Pilipina. Sabihin ko sa'yo, marami ring Pilipina ang naging successful sa relationship nila at masaya sila hanggang ngayon. Wala akong naalala na nag-ask ako ng suggestion at opinion sa mga manonood ko kung anong i-vlog ko. Channel ko to, gagawin ko kung anong gusto ko. I-vlog ko kung anong gusto kong i-vlog. Wala rin akong naalala na nag-hire ako ng manager na kukontrol sa mga ipopost ko. Kung ayaw ninyo ng topic, skip. It's easy. Ang tanong ko sa'yo, bakit mo pinanood yung vlog na yun? Bakit ka may negative reaction sa vlog na yun? Dahil ba may experience kang masama? Tingnan mo yung mga daliri natin. Hindi pantay-pantay. Para tayo yan. Hindi tayo pare-parehas. Kung may experience kang masama, pwedeng yung iba may experience na maganda. Kung hindi naging masaya ang buhay mo, pwede yung iba masaya ang buhay nila. So wala tayong pakialamanan sa isa't isa. Alam mo ba na ang vlog na yon ginawa ko 2 years ago? May 13,000 views at 386 likes. Sa likes pa lang 386. Ibig sabihin maraming mga Pilipina ang naghahanap ng ganong topic. Ibig sabihin na maraming Pilipina ang involved sa Arab men. Pero hindi ibig sabihin lahat failed ang relationship. Kaya yung ginagawa mo, mali yan. Dinadrag mo yung mga ibang Pilipina na masaya sa kalungkutan. Hindi ka naging masaya? Fine! Move on! Alam mo ako, nag-fail rin ako sa relationship ko sa isang Arab man. May times pa nga, habang nagda-drive ako, katabi ko yung sister ko. Kapag may nakikita kaming Pilipina kasama Arab men, sumisigaw ako, "Lulukuhin ka lang yan!" Ganun. Nagtatawanan kami ng sister ko. Kasi, those times, frustrated ako eh. Malungkot ako. Feeling ko, lahat sila lulukuhin ng Arab men. Dati, kapag may namimit akong Pilipina na may karelasyon na Arab men, sinasabi ko talaga sa kanya, stop mo na yung relasyon mo sa kanya. Walang mangyayari sa'yo. Wala kang mapapala sa taong yan. Kasi, bitter ako. Failed ang relationship ko. Pero ano ngayon? Binigay pa rin ako ng Diyos sa isang Arab man. Pinakita niya yung difference. Ito, iba sa taong ito, iba. Ganun lang yun. Kaya, huwag tayong makialam sa buhay ng iba. Kung masaya silang ganun, pabayaan mo sila. Kasi hindi naman nila pinapakialaman ang buhay mo. Kung mag-failed man sila sa relationship nila, silang masasaktan, hindi ikaw. Tinatry nilang maging tao. Kasi, kung hindi ka masasaktan, hindi mo mararamdaman na tao ka. Ganun ang buhay. Try, and try.
Kasi hindi ka mag-grow kapag hindi mo nakita, naramdaman kung ano ang mali o saan ka masasaktan. Nung nag-failed ako sa first relationship ko sa isang Arab man, hindi ako nag-stop. Kasi kung nag-stop ako, hindi ko makikita yung difference. Ako, iwas na iwas ako sa mga Egyptians dati. Kasi may bad experience ako sa kanila. Yung first na trabaho ko sa UAE, ginawan ako ng problema ng Egyptian supervisor namin. At yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, may mga bad relationships sila sa mga Egyptians. Kaya talaga, ayaw kong makipagkaibigan o makipagrelasyon sa mga Egyptians. Pero anong binigay sa akin? Marami akong kakilalang Pilipina na naging maganda naman ang relasyon nila sa asawa nilang mga Arabo. Malalaki na nga mga anak nila ngayon eh. Tumanda na sila together. Depende lang yan sa taong nakilala mo. Dapat mamimili ka. At saka kapag nasa relasyon ka with Arab men, i-adjust mo yung ugali mo. Kasi pinili mo yan. Arab men yan. Hindi yan sunod-sunuran na tulad ng mga Pilipino. Hindi yan na under the saya. Dahil kapag hindi mo in-adjust ang ugali mo, mag-fail talaga ang relasyon mo sa isang Arab men. Tapos kapag naghiwalay kayo, sisisihin mo Arab men lang. Eh ikaw din may mali. Pinili mo siya. Tapos hindi ka mag-a-adjust. Ayan, napunta na tuloy tayo kung saan-saan. Dapat pala akong magpasalamat sa nag-comment ng negative kasi nagkaroon ako ng topic today. Dapat kasi yung negative, ginagawa natin positive. Ayan, naging positive siya. Naging topic ko siya. At syempre, yung advice ko para sa mga nanonood ko ngayon, pumili kayo ng mabuting Arab men. Huwag kung sino-sino. Huwag yung basta-basta may dumating sa buhay ninyo, go kayo. You have to wait for the right person. Kahit Arab men pa yan. Huwag kayong magmadali. Huwag nyo isipin na wala na kayong ibang option o wala nang darating. Kasi, lalong-lalo na sa mga bata pa dyan, may nakalaan para sa inyo. Kung hindi man Arab men, okay, ibang lahi. Basta, pumili kayo ng tamang tao. At, syempre, pakasamahan ninyo ng mabuti para gumanda ang relasyon ninyo at ang buhay ninyo. Kasi magkakakonekta yan. That's all for today. Magkita-kita ulit tayo. At sa sender ko, maging masaya ka sa kasiyahan ng iba. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Para maging magandang future mo. Huwag kang bitter. Open your heart and always be positive. Makakita ka ng tamang tao. Have a good day!